sinagot na, sinupalpal na ni Senator Bato ang ilang mga kongresista na halata na umano na masyado nakikialam at pati na rin itong sigadon na piling mo matalino na-disbar naman at hindi nga kayang depensahan ang kanyang sarili. So kaya hindi na ito bumalik ang kanyang pagiging abogado. At minamaliit pa itong si Senator Bato na nagsasayang lang umano ng pera, sinasayang lang umano ang pera ng taong bayan dahil sa kanyang komite. Abay, tingnan niyo po ang inyong sarili, Secretary Gadon. Baka kayo po ang nagsasayang ng pera ng taong bayan sa iyong trabaho na walang kakwenta-kwenta. Naging advisor ka pa ng poverty alleviation, tumataas naman ang mas nagugutom sa ating bansa. At ano ang inyong trabaho? Wala nga. Ngayon itong si Senator Bato ay hindi papayag nga po na talagang itigil itong pagdinig sa Senado at hindi nagpapatinag. Yan po yung ating dapat pagkatiwalaang senador na solid rock bato. Yun. Sabi po na counterpart po natin na mga mambabatas sa House of Representatives. Ang sabi nila, itigil na daw ho yung pagdinig na yan, wag nang ipagpatuloy at wala naman daw hong direksyon at kung saan na daw po sumasangay yung inyo pong pagdinig. Ano ho masasabi ninyo sa mga counterpart po natin na lawmakers sa lower chamber? Alam mo, ako yung nagtataka, bakit mas silang active na punahin yung ating investigation na kami naman po ay nagre-respeto sa trabaho. Meron ka bang narinig na ang senador ay nagsasabi sa lower house na nila yung committee hearing nila at nasasayang lang ang pera ng gobyerno? Meron ka bang instance na nagsasabi yung senador na gano'n? I am sure wala. Hindi ko narinig yan. Hindi pa nangyari yan. Kaya tataka ako bakit masyado silang concern dito sa aking hearing. Opo. Tatanong ko na lang din po kayo ng reaksyon kasi po si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, meron pong ipinalabas na video statement at siya po ay nananawagan kay Senator kay ate pong Senate President Juan Miguel Zubiri, natanggalin daw po kayo. Naku, Senator De La Rosa bilang chairman daw po ng Public Order and Dangerous Drugs or Illegal Drugs dahil daw po nasasayang daw yung pera ng taong bayan sa nagiging committee hearing. Ano ho ang reaksyon ninyo sa panawagan na to ni Attorney Larry Gadon? Well, hayaan mo siya kung anong gusto niya. Basta ako, hindi ako magpapatinag sa kanilang mga paninira sa akin. Tuloy-tuloy na ako sa aking trabaho. Yan po yung ating senador, mga kababayan po natin. May paninindigan at hindi natatakot, hindi papatinag sa kung ano mang pambabatikos at birada sa kanya, lalo na po itong mga kumikritiko sa kanyang ginagawa dito sa issue ng PDEA documents. At sakto naman ang banat ni Senator Bato. Hindi naman sila unang-una pinapakialaman sa kanilang trabaho, sa kanilang ginagawang pagdinig dyan sa House of Representatives, sa lower house, bakit sila nakikialam dito? Ito kasi mga kababayan po natin ay may konsidera po natin na isa po sa pinakamalaking issue ngayon at mukhang pinakamabigat na issue na pinag-uusapan ngayon sa Senado dahil unang-una ang sangkot po dito ay walang iba kundi ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. at ang artista naman na si Maricel Soriano. So dahil sila po talaga ay matuturing natin na mga malalaking tao sa industriya ng politika at sa industriya ng pagiging artista, kaya mukhang marami po ang gustong harangin nga po itong si Senator Bato. At syempre, ang nakita po natin na masyadong gigil na gigil itong pilingero na buti nga, nakasabit pa ito kasi muntik na itong malaglag sa pang-12. Abay siya ngayon yung nagpipiling na naghahari dyan sa Senado. At gusto niya pang durugin po itong si Mr. Morales at gusto niya pa ito i-character assassination at patunayan sa ating lahat na hindi dapat paniwalaan itong si Mr. Morales. Pero huli na ang lahat dahil naniniwala na ang taong bayan sa mga expose ni Mr. Morales sa simula pa lang dahil sa pagiging consistent nito sa mga sagot sa ilang katanungan at never na natatakot sa paninindak po nitong si Jinggoy Estrada. O si Jinggoy, mga kababayan po natin, mukhang iba kasi ngayon ang pag-uugali niya. Gusto niya maghahari-hari dyan sa Senado. Ang balibalita pa nga, gusto niya pang agawin ang pagiging Senate President. So, buti na lang at na-restore po ito kay Senate
President Mig Zubiri. Ganun pa man, itong si Zubiri, alam po natin baka may inoffer sa kanya, kaya medyo dumidikit din ito ngayon sa presidente at mukhang nagiging bias na at siya rin mismo ay sinubukan niyang pigilin itong pagdinig ni Senator Bato de la Rosa. Pero saludo tayo mga kababayan sa ginawa ni Senator Bato dahil hindi po ito nagpatinag sa kanilang mga ginagawang mukhang pananakot na rin kasi may kung ano-ano silang mga sinasite na posibleng mangyari daw sa Committee on Public and Dangerous Drug. Muta ko yung public na yan. Sige lang, hayaan mo sila kung sila ay magaling, sila ay magaling magsalita, matatalino. Sana nananalo sila, maging senador sila sa sila po ang magkaganap ng ganung trabaho. Kung hindi ako capable sa ganung trabaho, hindi ako qualified. Hayaan mo na lang sila. Sila dapat manasalahan. Pagkasal ko na manalo si Gadon para... So wala na yan. Tapo na yan si Inodoro. Panalunin mo pa yung kapal na yan. Naman ang pumalit sa akin dito sa aking trabaho kasi mas magaling siya kaysa akin. Hindi na magaling yan, Senator Bato. Piling pingilan lang yan. Piling magaling lang po yung kumag na yan. Sir Jonathan Morales. Johnson, kami naman sa komite, hindi naman kami bubulo, hindi naman kami mga tanga na maniwala sa lahat ng sinasabi. May utak rin kami na marunong kaming mag-evaluate sa mga statement kung saan ang totoo at saan ang hindi. Kaya naman po, hayaan po ninyo, ilagay namin sa committee report lang yung karapat-dapat. As I have said, kung ginigiba nila yung kredibilidad ng resource person, yung committee na si Jonathan Morales, well, they can do so. Because from the start, sinasabi ko na nga na maaring naniwala ako sa ibang sinasabi niya at maaring din hindi ako naniwala sa ibang mga sinasabi niya. Kaya nga tayo nag-hearing para pakinggan natin ang lahat-lahat, ang gulo, lahat-lahat na pwede magsalita para i-evaluate natin. What's the purpose of hearing? Pakinggan yung mga resource person at i-evaluate natin. Hindi po tayo nag-hearing para ang chairman lang ang magsasalita at gagawing audience yung kanyang mga kasamaang senador o yung kanyang mga resource person. So yan po sample po itong sinabi ni Senator Bato dito kay Jinggoy dahil kahit anong ginawa pa nilang pandudurog dyan kay Mr. Morales, ikangakarapatan po nila yan dahil sila po ang isa sa mga nag-interpolate at mga nagtatanong at bilang isang sitting senador. Ngayon, alam naman ni Senator Bato kung anong tama. At syempre, itong si Jinggoy, alam naman natin na personal interest po ang kanyang pinaglalaban, kaya gano'n na lang po siya magsira nitong pagkatao ni Mr. Morales. Ngayong Lunes ay malalaman po natin. Dahil yan ay pinal na. Asahan naman po natin na talagang magdi-deny itong si Ochoa at itong si Kumar. Ngunit ang litrato na magkasama po itong si Kumar at si Picoy, kasama na itong si Jingo Estrada, ay nagpapatunay na sila po ay talagang magkasabwat at magkakilala. Kaya ang tanong po natin, ano kaya ang sabuatan? Ito kaya sabuatang magkaibigan lang, sabuatang negosyo, o baka mayroong sabuatan kung bakit gustong patahimikin itong si Mr. Morales. Naku po mga kababayan po natin, may dapat po tayong abangan ngayong araw ng Lunes, kaya tutukan po natin yan sa pagdinig sa Senado at sa komite ni Senator Bato. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. At kung nagustuhan niyo po ang video ito at kung hindi man, palike na rin and pa-share po para mas maraming makapanood. Maraming salamat muli at God bless po sa ating lahat.